Hi guys! So another day, another bake na naman tayo. So samahan niyo ako dito sa pangalawang cake competition ko na gagawin. Ang theme naman this time ay nursery rhymes. So nagkaroon kami ng bunutan para di maulit yung mga theme kasi baka mamaya lahat ako ay may lobo, yung mga ganun. So ang nabunot ko is magtanim ay di biro. So ang nabunot ko pala na una ay 10 mga daliri. So na-stress talaga kasi hindi ko maisip kung paano ko yun gagawin. So paano ko bibigyan yun ng kwento. So buti na lang may nakabunot na pala nun. So nag-spin ulit yung wheel. And then, ayan, napunta sa akin to. So, yan, ang naisip ko pala is yung rice terraces. Kasi simula bata ko, parang yun yung pinaka-na-amaze ako na mga tanim dito sa bansa natin. So, yun. Hindi ko pa rin siya nakikita sa personal. So, nag-research ako. Ayan, pinag-isipan ko kung paano ko siya gagawin. So, itong competition na to nga pala ay meron akong 1 month para gawin. Kaso, meron ng mga nakapagpa-reserve sa akin for this month. So, ayun, umiksi ulit yung araw ko. So, napunta na naman ako sa 3 days. 3 days na naman. Tulad na naman tayo no first competition natin. Nasabi ko, yun yung natutunan ko, dapat maglaan ng time. Pero hindi ko na naman nagawa this time. So, feeling ko, marami akong kulang na hindi na naman nagawa. Pero, ayun, I make use of the time na meron ako para magawa yung best ko. Ayan, hindi na natuto si ate girl. Ayan na naman tayo sa cramming. Hindi siya madali, guys. Hindi siya madali gawin pag sobrang mabilisan. Kasi, yung mga details, dapat, medyo matagal talaga siyang gawin. So, yan, medyo panic mode na naman si ate girl. Pero in fairness talaga, sa mga competition na ganito, natutuwa ako kasi na-challenge yung utak ko, na-challenge yung creativity ko kung paano ko siya gagawin. And hindi ako tumitingin sa mga... Usually kasi, di ba, pag may cake request yung clients natin, may ipapagaya silang design, babaguhin mo lang ng konti, gano'n. This time, pag competition, it's all about you. Kung ano yung gusto mong gawin, kung paano mo gusto i-portray yung napili mong theme, kung anong gusto mong, di ba? Ayun. So, yan. Ito yung ginawa ko. Kasi parang simula bata ko, as in talaga na-amaze ako. Paano nila nagagawa yung ganung rice terraces na para siyang hagdan? It's very amazing. Dito pa lang sa ginagawa kong cake, parang hindi siya madali. What more sa personal. And yun, I appreciate all the, talaga, lahat ng magsasaka, lahat ng farmers natin, no? So yun, natuwa ako na ito yung nakuha kong team. So yun, ang isa pang challenging dito sa mga competitions is bawal ka gumamit ng molder. So yun, gawang kamay lang talaga. Hulmang kamay lang lahat dito. Ayun, so pagpasensyahan nyo na yung boses ko kasi barado ang ating ilong. Grabe, sobrang bitin nga ng oras ko dito. May isang araw akong hindi natulog. Tapos parang I have 8 hours left na lang para tapusin yung piece ko. And then, nakatulog ako ng 5 hours. So, may 3 hours ako para tapusin and isend yung picture. Kasi may cut off yung kailan yung pasahan namin. So, yun. I thank God kasi ginabayan pa rin niya ako. Hindi na naman ako sumuko. Kahit ganito na naman yung oras ko. Ay, nako. Tapos, ayan, adding the details. Yun yung maliliit na details. Medyo matagal. Yung pa yung huli kong nagawa. So, yung likod nito, nilagyan ko na lang siya ng mga gold. Ayan, nilagyan ko siya ng mga gold na ganyan. Kasi nung una, wala na akong maisip kung ano ilalagay ko sa likod. Pero na-realize ko na parang it symbolizes na itong mga tanim na to is kayamanan ng ating bansa. Yun, you know, agriculture. Tapos, ito na, nung Igres Day, girl, nung dinala ko na siya sa World Trade. Grabe yung mga gawa ng kasabayan ko na naman. Sobrang gagaling nila. Lagi na lang ako na-amaze sa mga gawa nila kung paano nila gagawin yung mga theme na naisip ko na parang imposible kung paano gawin. Grabe nagawa nila, nabigyan buhay nila. So, amazing. Saludo talaga ako sa lahat na nakakasabay ko. Salamat Sugar King sa opportunity na binibigay niyo sa amin. Yun lang. Like for part 2!